Ay, Oh, ba't parang bigla kang nalungkot? nagsisimula na akong mag-financial planning. Kaso nga lang, nahihirapan ako sa pagbabudget. Feel ko palaging kulang yung pera ko dahil sa dami ng gastusin. Alam mo, isang dahilan kung bakit hindi tayo nakakaipon ay dahil hindi tayo wise sa paggastos ng pera. Lika, may ipapakita ko sa yung video. The challenge! Ang 12,000 pesos salary kada buwan, paano ito babudgetin ng mga bagong kawani ng pamahalaan? Patating na po ang mga survivors! Miss Tippy Serion! Mr. Gus Tosa! Mr. Mar Amon! Ang may pinakamalaking matira sa sweldo nila after 1 month ang winner! Ready, set, go! Aba si Tipi, sa bangko dumiretso. Siyempre, dapat unahin ang savings. At yung tira, yun yung ibabudget ko. Nako, ang haba lagi ng pila at ang init pa sa daan. Mag-taxi na lang kaya ako. Hindi, mag-jeep ako. Tingnan naman natin si Mar. Nakasakay na sa jeep papasok sa opisina. Bayad po. Salamat. 9 pesos ang gastos ko sa pamasahe, papuntang office. 18 pesos pagbalikan. Bale, 396 pesos ang gastos ko sa pamasahe kada buwan. Ito naman si Gus. Nagbabayad sa boarding house na tinitiran niya. 2,550 ang renta ko sa boarding house kada buwan. Meron pa akong 9,450 na mababudget. May pang-gimmick at pang-date pa kami ni Honey. Sa Divisoria ako namimili madalas. Pwede bang tumawad? 50 pesos na lang. Sige. Etong blouse, 50 pesos lang, pero bongga na. Kaming mga kawani ng gobyerno, simple lang naman dapat mamuhay. Kung kakain ako ng lunch sa Jolly Jeep sa tapat ng office, 1,650 magagastos ko kada buwan. Kung magbabaon naman ako, 1,300 lang gastos ko. Sa Jolly Jeep na lang. Sa trabaho ko, maraming pasaway. Sir, wala po kayong helmet. Boss, baka naman pwede pag-usapan na lang natin to. Sir, bawal po yan. Kahit simpleng kawani lang po ako, nagsisikap po akong maging lingkod bayani. Eh kahit maliit ang sweldo ko, malaki ang dangal ko, sir. Ito na po ang violation ticket nyo, sir. Good day po. Sa 500 pesos ko, nakabili pa ako ng movie tickets. For 2, basta magbabaon na lang kami para hindi na namin kailangan bumili ng popcorn. Katapusan na ng 30-day Survivor Pilipinas Challenge at patating na po ang mga survivors. Unang dumating si Mar, followed by Tipi. Nasaan na kaya si Gus? Pabili ako ng sapatos. Ang ganda kasi. Kaya naubos yung budget ko. Hindi na raw makakarating si Gus. Naubusan na siya ng pera eh. So, we're down to 2 survivors! Mar, magkano ang natira sa sweldo mo? Meron pa akong 1,175 pesos. Mar, magaling ha. Tipi, ikaw, meron ka bang natira? Opo, meron pong 327 pesos. Naku, Tipi, mas maliit ang natira sa'yo. Hindi po. Meron po akong 1,000 pesos na na-deposit sa bangko. Kaya 1,327 pesos ang nasave ko. Oo nga, Tipi. Ikaw, ang ultimate Pilipinas Survivor! Ano ang budgeting? Ang budgeting ay ang pagpaplano ng iyong expenses batay sa iyong income within a certain period. Halimbawa, sa loob ng isang linggo o isang buwan. Kaya kung ayaw mong kontrolin ka ng pera, you should know how to budget. Minsan, hindi naman issue kung gaano kadami ang pera natin, kundi kung paano natin ito ginagastos. Eh, ang dami kasing gastusin natin din eh. Kuryente, tubig, internet. Tapos yung kapatid ko gusto pa magpabili ng school supplies niya. Paano ba kasi tayo magbabudget? Tingnan mo to. Wow, ang organized mo naman. Can't relate. Kaka-withdraw ko lang.
Every time na nag-withdraw ako, nilalagay ko kagad ang aking pera sa tamang envelope. Walang set na rules pagdating sa budgeting. Iba-iba kasi ang mga sitwasyon natin sa buhay. Iba-iba tayo ng lifestyle at priorities. Pero kahit ano pa ang iyong sitwasyon sa buhay, pag gumawa ka ng budget plan at i-implement ito, kaya mong i-control ang pera mo imbes na pera mo ang nagko-control sa iyo. Gamit ang budgeting, mas may idea ka kung magkano ang ilalaan para sa mga needs at savings. Pati na rin wants para mag-enjoy ka naman sa buhay. Bakit kailangang mag-budget? Pag hindi sinubaybayan ng pera, mabilis tong mauubos tapos magugulat ka na lang, wala na to. Parang ganun na nga. Pag may budget ka, makikita at makokontrol mo kung saan napupunta ang pera mo. Tutulungan ka ng budgeting para makapag-focus ka sa mga financial goals mo. Uy! At dahil nakikita at nakokontrol mo ang pera, mapapansin mo, lumalaki ang savings mo. Nice! Dito ka mamamotivate na ituloy ang pag-ipon.